Judah's POV. I hate you! I hate you, Judah! Umiyak na sabi niya sa akin nang hatiran ko siya ng pagkain. Don't worry, Sheila. The feeling is mutual. I hate myself too. Nagsisising sabi ko sa siya tinalikuran. Inaamin ko nagkamali ako sa nagawa ko sa kanya kagabi, pero nadala lamang ako ng selos at galit sa nakita kong picture nila ng lalaking yun. Nagdala din ako ng babae sa bahay para maghiganti. Dahil pagkakita ko ng picture nila ay kung ano-ano nang pumasok sa utak ko. Umalis ako ng bahay para pumunta ng ospital. Ang sabi nila ay gumising na daw si Lola. Napahinto ako sa guardhouse nang harangin nila ako. Mr. Pueblo, naiwan ho yan ang bisita nyo. Sabi ng guard at inabot sa akin ng isang ID. Bago ka kasi makapasok sa subdivision namin ay kailangan mong mag-iwan ng ID. Lalo na kung isa ka lang bisita. Kumunot ang noo ko nakitang ID yun ni Yuri. Maraming salamat po. Kailan po ba siya pumunta dito? Pag-uusisang tanong ko pa. Yung araw po na sinugod sa ospital ang lola nyo. Hindi niya na nga po yan nakuha dahil nagmamadali siya. Nakakapagtaka nga po. Kwento pa ng guard. Salamat po. Paalam ko't nagdire-diretso na. Ipinagsawalang bahala ko na lamang yun dahil ang importante ngayon ay gising na si Lola. Kuya! Nakangiting salubong sa akin ni Ben at saka ko niyakap. Si Lola? Excited na kinakabahang tanong ko. Pagkapasok ko sa kanyang kwarto ay pinalilibutan siya ng mga tita at tito ko. Pero nang napako ang tingin nito sa akin at tinaas itong kamay niya kahit nahihirapan. Pagkalapit ko ay nakita ko kaagad na isa-isang nagtuluan ng masasaganang luha nito. Lola, huwag ka pong umiyak. Malambing na saway ko sa kanya. Si Sheila, nahihirapang sabi niya dahil meron siyang oxygen mask. Mama, huwag na po muna kayong magsalita. Natatawang suway ng isang tita ko. Pero makulit si Lola at inabot pa niyang mask at tinanggal to. Ma! Lola! Pero hindi niya inintindi ang suway sa kanya ng mga to. Si Sheila, ingatan mo si Sheila. Nahihirapang sabi nito. Pero na sobrang hirap na siya ay binalik niya na agad ang oxygen mask niya. Kumunot ang noo ko. Mama, sino po bang gumawa niya sa inyo? Yung asawa po ba ni Judah? Tanong ng isa sa mga tita ko. Kahit hirap ay umiling-iling si Lola. Mama, wag niyo na pong pagtakpan ng babaeng yun, suway sa kanya ni tita. Pero patuloy lang sa pag-iling si Lola. Ma! Tita, wala nga daw pong kasalanan ng asawa ko. Sabi ko pero kinilabutan din ako dahil inaamin kong kahit ako hindi naniniwala kay Sheila. Nagulat kami na biglang tinaas ni Lola ang kanyang kamay at tumuro sa mga nagkukumpulan kong pinsan. Tinatawag kanya Belle. Nakangising sabi ni Yuri na pinagtulakan ng kapatid ko. Lalapit na sana si Belle nang pinigilan ko siya. Baka ikaw, Yuri. Baka ikaw ang tawag ni Lola. Nakataas kilay na sabi ko. Nagkibit balikat lamang ito't lumapit kay Lola. Pagkalapit niya ay agad siyang hinawakan ni Lola sa braso't at ganoon na lamang ang gulat namin nang mahigpit niya itong hinawakan. May panggigigil at mas lalong umiyak si Lola. Napatingin ako kay Yuri at nakitang namumutla siya. Flashback. Nag-aalala si Lola nang makita niyang umiiyak nang umuwi si Sheila. Lalo din itong nabahala nang sabihin nitong aalis siya. Hindi niya agad ito nasundan sa itaas dahil may nag-doorbell. Lagot talaga sa akin ng batang yan. Nanggigigil na sabi nito dahil malakas ang kutob niyang si Judah yon. Pero nagulat siya nang si Yuri ang nandoon. O iha, ano't napadaan ka? Diyos ko, bakit may baril ka? Ninenervyos sa tanong ni Lola. Amoy alak din ito't parang wala sa sarili. Nasaan si Sheila? Galit na tanong nito. Bakit? Anong kailangan mo kay Sheila? Tanong ni Lola na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin malaman ang gagawin. Hindi yun pinansin ni Yuri at nagtuloy-tuloy papasok sa loob. Yuri iha, ano bang problema? Naguguluhang tanong ng matanda. Aakit na sana si Yuri sa hagdan nang harangan siya nito. Umalis ka dyan, Lola. Pagbabantaan ni Yuri. Ano bang kailangan mo kay Sheila? Bakit may hawak kang baril? Mangyak-nyak pa tanong ng matanda dahil sa takot. Papatayin ko siya. Papatayin ko siya tang anak niya. Galit at nanggigigil na sigaw ni Yuri. Dahan-dahang patalikod na umakyat si Lola. Anong kasalanan ni Sheila sa'yo at bakit kailangan mo pang idamay ang bata? Galit at tanong ni Lola sa kabila ng takot. Napatawa ng pagak si Yuri. Akala mo ba hindi ko alam? Sekreto niyo kay Judah dahil yun ang regalo niya sa birthday niya? Pero hindi lang yun. Sa araw din yun ay formal mo nang ililipat sa pangalan niya ang buong kumpanya. Sigaw ni Yuri. Buti na lamang at soundproof ang mga kwarto dito. Kaya kahit papani nawala ang pangamba ni Lola na baka bigla na lang lumabas si Sheila. Ano ba yung pinagsasabi mo, iha? Hindi ka namin pinalaking ganyan. Mahinahon pero galit na saway sa kanya ni Lola.
You made me like this, Lola. Wala nang ibang magaling sa'yo kung hindi si Judah. Si Judah na lang palagi. Si Judah at Belle na lang paborito mo. Mangiyak-ngiyak na sumbat nito. Yuri, iha. Pantay-pantay ang tingin ko sa inyong lahat. Nagkataon lang na isa silang dalawa sa pinakabata sa inyo. Pagpapaliwanag ni Lola. No, lahat na ginawa ko. Pero hindi mo nakita yon dahil si Judah lang ang magaling sa'yo. Hindi ka nagduda sa kakayahan niya na patakbuhin ang kumpanya kahit hindi niya malutas ang problemang nanakawan. Don't tell me, iha. Ikaw ang may gawa nun? Tanong ni Lola. Ako nga. At ngayong isa na talagang problema ko. Yang babaeng yan. Papatayin ko yan. Gigil na sabi nito at umaktong aakyat na. Ano nangyayari sa'yo, iha? Hindi ka naman ganyan. Napakataas ang tingin ko sa'yo. Nahihirapang sabi ni Lola na nakahawak na ngayon sa batok niya. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko napapatay si Sheila at ang anak niya. Walang pakialam na sabi ni Yuri pero bago pa man siya makahakbang nang isa'y nahulog ng matanda. Nanlaki ang mga mata ni Yuri. Nagising siya mula sa kahibangan niya. Nagkalat ang dugo ng lola niya sa sahig. Hindi ko po sinasadya, Lola. Dapat si Sheila yan. Wala sa sariling bulong nito, saka napasabunot sa buhok. Dahil sa takot ay mabilis itong umalis at lumayo sa bahay. End of flashback. I need to go. Nautal na sabi niya, pilit niyang tinatanggal ang kamay ni Lola na nakahawak sa braso niya at nagdali-daling umalis. Nabaliwala ang pag-walkout niya dahil ang lahat ay nag-alala sa biglaang pag-iyak ni Lola. Yuri, habol na tawag ko dito. Nang humarap ito sa akin ay todong panginginig ng kamay niya. Kagat-kagat niya na nga ang labi niya dahil dito. May alam ka ba sa nangyari kay Lola? Diretsahan tanong ko. Ano bang pinagsasabi mo dyan, Judah? Nag-aalangan tanong nito na hindi makatingin sa akin. Naiwan mo daw ang ID mo sa guard ng village namin. Anong ginagawa mo doon nung araw na na-aksidente si Lola? Galit na tanong ko. Baka nagkakamali lang mga guard. Hindi ako nakapunta sa inyo nung araw na yon. At kung nandun man ako, hindi mangyayari yon. E di mapipigilan ko sana si Sheila na gawin yon. Sabi nito na ikinainit ng dugo ko. Shut up! Sigaw ko dito. Kapag nalaman ko lang na may kinalaman ka sa nangyari kay Lola, humanda ka sa akin. Pagbabanta ko sa kanya. Tumigil ka nga, Judah. Nasaan ang manners mo? Mas matanda ko sa'yo. Respetuhin mo ako. Saway nito sa akin. You don't deserve respect, Yuri. At kapag nalaman ko lang, ipapakain ko sa yung respetong hinahanap mo. Ikaw ang may kailangan ng manners, hindi ako. Giit ko tinalikuran siya. Dali-dali akong sumakay ng sasakyan at umuwi ng bahay. Kailangan kong makausap si Sheila. Kailangan kong humingi ng tawad sa nagawa ko sa kanya. Ipinapangako kong babawi ako sa kanya at sa magiging anak namin. Mabilis akong bumaba ng sasakyan nang makitang bukas pang ilaw sa may sala. Sigurado naghihintay na naman yun sa akin. Pagkabukas ko ng pinto'y nagulat ako na makatanggap ako ng mga palo mula kay Belle. I hate you, kuya! I hate you! Sigaw nito habang pinagpapapalo ako sa dibdib. Hey, wait! Ano bang nangyayari sa'yo? Asa si Sheila? Tanong ko. Agad siya napatigil at may binatong envelope sa akin. I hate you for that, kuya! Sigaw nito at saka ko sinanggat lumabas ng bahay. Kinuha ko ang envelope at binato niya at ganun na lamang ang panglalambot ng tuhod ko. Kasabi na pagtulo ng luha ko na makita yung divorce paper at pirmado niya na. No, it can't be. Paus na sabi ko at parang wala sa sariling tinahak ko ang hagdan. Napasabunot ako sa ulo ko nang makitang wala ng mga damit nito sa cabinet namin. Shit! Sigaw ko at pinagbabato ang lahat ng gamit na mahawakan ko. Huli ng lahat, sinukuan niya na ako. Tang na pare, babawi naman ako eh. Babawi na nga ako. Sigaw ko kay Thomas. Nasa VIP room kami ngayon ng isa sa mga bar niya. Sa aming magkakaibigan ay siyang pinakamatanda kaya kapag may problema kami ay sa kanyang bagsak namin. Pwede ba, Judah? Kung gusto mong mabawi ang asawa mo, tigilan mo pag-inom ng alak sa bar ko. Pare-pareho tayong tatlo. Ikaw, si Marco at yang si Kenzo. Lagi ko na lang kayo nakikita kapag may problema kayo. Tangina, anong akala niyo sa akin? Love expert? Pangaasar nito. Nagsisisi na nga ako eh. Bakit hindi niya ako hinintay? Umiiyak na tanong ko. Hindi ko na din makontrol ang sarili ko dahil sa sobrang pagkalasing. Asshole, ikaw may kasalanan. Huwag mo isumbat sa asawa mo kung bakit siya naghintay lahat na nga ng ginawa nun para sa'yo. Sadyang gago ka lang. Pangaral nito sa akin. Hindi na ako nakapagsalita dahil sa inis kay Thomas. Hindi siya nakakatulong. Kapag ako hindi nakapagpigil, susuntukin ko to. Nagsisisi na nga ako. Sinumbatan pa ako.
Maya may bumukas ang pinto ng VIP room. Long time no see, Marco the Great, bati ni Thomas dito. O anong problema nito? Natatawang tanong ni Marco sabay turo sa akin. Ayan, iniwan ng asawa. Nakangising sagot ni Thomas. This asshole, nakuha pang ngumisi. Tinitigan ako sandali ni Marco tagad na kumurba ang ngiti sa labi niya. Good news, pangaasar nito. Dahil sa inis ko'y agad akong tumayo para suntukin siya. Hey, hindi sabungan ng barko. Mga gagong to. Suway nitong si Thomas sa amin. Gago ka kasi eh. Dapat lang sa'yo yan. Sigaw ni Marco na nakapagpahiwalay na kami. Wala kang alam. Balik na sigaw ko. Hindi kayo nakakatulong. Sabi ko't padabog na lumabas ng VIP room nila. Agad sumalubong sa akin ang usok at ang maingay na dance floor. Nang pababa na ako mula sa second floor ay kaagad na may sumalubong sa aking babae. Hey! Malanding sabi niya bago ko hinawakan sa dibdib. Get your filthy hands off me. Matigas na suway ko dito. Napangisi pa to. My kind of guy. Hard. Malanding sabi nito't kumagat labi pa. Pwede ba? Kasal na ako. At kapag nagalit ang asawa ko, dahil nakita niya nakahawak ka sa akin, sisiguraduhin kong babaliin ko yung leeg mo. Pagbabanta ako sa kanya. 1, 2, pero nanatili pa din to sa akin. Huwag mong hayaang paabutin ko pa ng 3 dahil siguraduhin mo na hindi magugustuhan. Gate ko. Hey, where's the fun? Malanding tanong nito. 3. Ihahanda ko na sanang kamao ko para saktan siya dahil sa sobrang inis ko nang may humila sa akin mula sa kwelyo sa leg ko. I'll take you home. Seryosong sabi ni Marco. Don't touch me. Palag ko sa kanya pero kalaunin na nagpaubaya na lang ako. Dahil sa kalasingan ko ay padarag niya akong pinasok sa sasakyan. May sasakyan ako. Puna ako. Sinabihan ko na si Thomas na iwan mo na sasakyan mo. Tamad na sagot nito. Doon ka na muna sa bahay ko. Sabi nito nang pinandar niya na sasakyan niya. Ayoko, iuwi mo ko. Baka hinihintay na ako ni Sheila doon. Sigaw ko sa kanya. Marcos POV. Ayoko, iuwi mo ko. Baka hinihintay na ako ni Sheila doon. Kimutok ni Judah. Tinawanan ko siya dahil doon. Pwede ba Judah? Iniwan ka na nga eh. Hayaan mo muna si Sheila. Pangaral ko sa kanya. Hindi Marco, mahal ako nun eh. Hinihintay na nga ako nun sa bahay namin. Buntis pa naman yun. Baka magpuyat na naman yun. Nakapikit na sabi nito. Baluktot na din ang dila niya sa kalasingan. Buntis si Sheila? Nag-aalalang tanong ko. Oo, magiging daddy na ako. Masayang sigaw niya na tinaas pang kamay kaya naman agad ko siyang sinuntok. Napahiga siya sa backseat pero napagawa pang tumawa. Gago ka ha, kapag hindi na ako lasing, humanda ka. Akala mo hindi ko bilang kung ilan yung sinuntok mo sa akin. Natatawang pagbabanta pa nito sa akin. Gago. Buong biyahe ay wala siyang ginawa kung hindi ngumuha. Gago siya eh. Magdusa siya. O anong nangyari dyan? Nag-aalalang tanong ng girlfriend kong si Zora. Nagpakalasing, iniwan ni Sheila eh. Sagot ko. Agad na lumungkot ang mukha niya at lumapit para alalayan din si Judah. Ako na baby, bawal ka mapagod. Kuha ka na lang pamalit nito, sabi ko. Tumango ito't pumihit para maunang umakyat. Bawal daw mapagod, pero gabi-gabi naman niya akong pinapagod. Gago pala to eh. Nakangising bulong niya. Humanda ka sa akin mamaya ha? Natatawang pangasar ko sa kanya kaya inirapan niya lang ako. Dinala ko si Judah sa isa sa mga guest room namin. Nakakuha na ako ng damit, sabi ni Zora at nagdiretso kay Judah. Nagulat ako ng mukhang bibihisan niya to. Baby, don't you dare touch that asshole. Pagbabanta ko sa kanya. Umirap ito sa akin at nagtangkang umalis pero nagulat ako. Nang bigla siyang niyakap ni Judah. Sheila, I'm sorry Sheila. Hindi ko sinasadya. Babawi ako promise. Umiyak na sabi ni Judah habang yakap ang girlfriend ko. This jerk! Suway ko sa kainalisang kamay niyang nakapulupot sa bewang ni Zora. Judah's POV. Nagising ako habang iniinda ang napakasakit kong ulo. Lumabas ako ng kwarto at nakita ko si Marco at Zora na naglalampungan habang nagluluto. Tumigil ka na nga sabi Marco eh. Inisasuway sa kanya ng girlfriend niya. Uwi na ako. Pangistorbo ko sa kanila. Oh, gising ka na pala. Masayang puna sa akin ni Marco. Umirap na lang ako dahil sa katangahan niya. Ay hindi, tulog pa. Dito ka na mag-almusal Judah, sabi ni Zora. Tumango na lang ako tungpunan sa dining table nila. Binaba niyang fried rice at mga ulam. Tinikman kong fried rice at may napuna ako kagad. Pareho kayo ng luto ni Sheila, sabi ko. Ah, siya kasi nagturo sa akin yan. Sagot nito. Pagkatapos mag-almusal ay nihatid ako ni Marco sa bar ni Thomas para kuhanin ang sasakyan ko at umuwi na.
Pagkapasok ko sa bahay ay kakaibang kalungkutan ang bumalot sa akin. Wala na siya. Wala na sasalubong sa akin para tanungin kung kamusta ang araw ko. Tumingin ako sa kitchen at walang Sheila nagluluto ng agahan namin. Gusto kong magwala dahil sa lungkot na nadarama ko. Umakyat ako sa itaas at pumunta sa kwarto niya. Namimiss ko na siya. Mahal ko na siya. Pero huli na kasi wala na siya. Sheila's POV. Stop crying, Sheila. Suway sa akin ni Elijah. Baka hinahanap na ako ni Judah. Baka nalulungkot na yun ngayon. Walang mag-aasikaso sa kanya. Umiyak na sabi ko. Huwag na tayo maglokohan, Sheila. Alam mo na sagot dyan sa mga tanong mo. Sagot ito sa akin. Mahal ko si Judah. Garalgal na sabi ko dahil hindi ko pala kayang mawala siya. Mahal ka ba niya? Tanong niyang nagpatigil sa akin. Judah's POV. Naglalakad ako sa hallway ng ospital para dalawin si Lola nang biglang may tumawag sa akin. Judah? Malambing na tawag nito. Napalingon ako dahil napaka-pamilyar ng boses na yun. Sheila, paus na tawag ko dito. Lakad-takbong ginawa ko para lang makalapit sa kanya. Agad kumuwalang luha ko nang tuluyan ko na siyang mayakap. Baby, I'm sorry. Nagsisisi na ako sa pagsusumamo ko dito. Hindi to umiimik. Munting mga hikbilang niyang naririnig ko. Ginagantihan niya ng mahigpit ang yakap ko sa kanya. Pero nagulat ako nang bigla itong mamilipit sa sakit. Judah, aray, ang sakit! Umiyak na daing nito. Sinuri ko nung katawan niya at nagulat ako na makitang may dugo sa kanyang paanan. Lalo ko nagtaka na makitang malaki ng tiyan nito. Samantalang, yakap-yakap ko siya kanina hindi naman lang ito naramdaman. Judah, masakit! Manganganak na ata ako! Nahihirapang sabi nito. Agad ako nataranta at hindi malaman ang gagawin. Mabilis ko siyang binuhat. Nurse, tulungan niyo kami! Sigaw ko. Habang lakad-takbong ginawa para lamang makaabot sa emergency room. Hindi ko na kaya! Umiiyak na sumbong niya. Puno na din ito ng pawis at namumutla na. Sheila, wait baby, malapit na okay? Malapit na. Pag-aalo ko. Kahit ako mismo hindi malaman ang gagawin. Nagsilapitan ng mga nurse sa amin at kinuha si Sheila sa akin at nilipat sa hospital bed. Hanggang dito na lang po sir. Pigil sa akin ng nurse. Labag man sa loob ko napasandal na lamang ako sa pintuang yon. Habol ko ang aking hininga na nakita kong nagmamadaling naglakad patungo sa direksyon ko ang isang doktor. Doc, please, gawin niyo pong safe ang magina ko. Nabubulol na sabi ko dito. We will do our best, mister. Nagmamadaling sabi nito tuluyang pumasok doon sa kwartong pinagdalahan kay Sheila. Nanginginig ang buong katawan ko dahil sa takot, pagod at pag-aalala. Pero hindi pa din may alis ang saya dahil manganganak na siya. Mangilang oras akong paikot-ikot sa isang pwesto ko. Upo tayo din ang ginawa ko dahil hindi ko kayang manatili nakapirmi lang. Dahil sa pagod ay napaupo ako sa sahig. Wala akong ibang magawa kung hindi ang magdasal. Pero naalintana yun na biglang bumukas ang pintuan. Nurse, kamusta yung asawa at anak ko? Okay na ba? Tapos na ba? Kinakabahan tanong ko. Para na ako mababaliw dahil ni isa sa kanila ay walang nag-abalang sumagot sa akin. Patuloy sila sa paglabas at pagpasok ng pintuang yun. Gustong-gusto ko nang pumasok doon pero iniisip kong baka makagulo lang ako sa kanila. Napabuga ako ng hangin nang may isang lumapit sa akin pero nagulat ako nang hindi lang siya mag-isa. Kasama niyang doktor. Okay na po ba, Doc? Kamusta po? Pwede ko na po bang makita yung anak ko? Yung asawa ko po, okay na po ba? Tuloy-tuloy na tanong ko dito. I'm sorry, Mr. Pueblo, but you need to sign a waiver. May hinahong sabi nito. Anong waiver ba yan, Doc? Inis na tanong ko dahil sa frustration. I'm sorry, Mr. Pueblo. You need to choose between the mother and the baby. Oh, what do you mean, Doc? Naguguluhang tanong ko dahil baka nagkakamali lang ako ng dinig. Look, Mr. Pueblo. Critical ang kondisyon nila ngayon. Kailangan nyo na pong mamili kung sinong ililigtas natin. If hindi po ito naagapan, maaring dalawa silang mawala. Naginit ang ulo ko at kinuwelyuhan to. Huwag mo kong ginagago, Doc. Gusto mo bang piliin ko kung sino sa kanilang gusto kong mabuhay at sinong mamamatay? Galit na sigaw ko sa pagmumukha niyang kalmado pa din, kaya lalong kumukulong dugo ko. No! Anong klaseng doktor ka? Gusto ko sila pareho. Putang ina, ibibigay ko lahat ng pera ko. Basta iligtas mo lang silang dalawa. Walang mawawala. Yun ang gusto ko. Nang gigigil na asik ko. Mr. Pueblo, I understand kung anong pinagdadaanan niyo ngayon. Pero please, you need to sign the waiver ASAP. Pakiusap niya. Ilang mura pang pinakawalan ko bago ko padabog na kinuha ang pipirmahan nila sa akin. Nanginginig ang kamay ko nang pinirmahan ko yun. Save the mother. Madiing sagot ko sa doktor at parang isang putok ng baril ito at agad siyang natatakbo patungo sa loob. Halos mapasabunot na ako sa aking buhok. Ano ba itong nangyayari?
Is this my karma? Sa lahat ng kagaguhan ko? Bakit kailangan pang madami ang anak at asawa ko? Maya-maya ay lumabas ang doktor at mga nurse. Walang pag-alinlangan akong pumasok sa loob para tingnan si Sheila, pero nagulat ako nang wala akong makitang Sheila doon. Mabilis akong lumabas at nagtatakbo. Nakakita ko ng isang pinto at pagkabukas ko'y nasa rooftop na ako. Sheila! Mabilis tong lumingon sa akin. Ang sama mo! Ang sama-sama mo! Pinatay mo yung anak ko! Pinatay mo siya! Galit na sigaw niya. No baby, hindi ko gusto yun pero ayoko mawala ka sa akin. Tara na dito please, bumaba ka na dyan. Takiusap ko. Hindi, kung mamamatay din naman ang anak ko, mabuting mamatay na lang din ako. Lakad takbong ginawa ko para lapitan siya. No baby, wait! Hindi mo ko mahal, walang nagmamahal sa akin. Ayoko na, mabuti pang mamatay na lang ako. Sigaw nito tagad pumihit at tumalon. Sheila! Sheila! Hingal na tawag ko. Napabalikwas kasi ako dahil sa isang masamang panaginip. Muli akong napapikit para alisin yung sa aking isipan. What a mess nightmare. Napamulat ako nang biglang may kumadok. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Malungkot na kanta ni Belle habang may hawak na cake. Happy birthday kuya. Nakangiting sabi nito pero pilit lang. Thank you baby. Sagot ko sa kahinipan ng kandila sa cake na dala niya. Para sa iyo ata to kuya. Sabi niya at inabot sa akin ang isang envelope. Walang nakalagay kung saan ito galing. Pagkabukas ko'y agad napasinghap si Belle at naiyak. Sheila's POV. Uy, masama ang pagiging malungkot. Na-stress ang baby. Natatawang suway sa akin Luis. Pinsan ni Luis si Elijah. Nurse naman siya sa ospital na pagmamayari din ng pamilya nila Elijah. Siyang nag-aalaga sa akin kapag wala si Elijah at may trabaho. At dahil sa kanya, gumagaan palagi ang pakiramdam ko. Naipadala ko na yung pinapadala mo sa akin. Thank you, sagot ko. Nakakalungkot dahil wala ako sa tabi ni Judah ngayon. Birthday na niya, kung wala sana nangyari kung anumang mga aksidente masaya sanang araw na to. Pero naging kabaliktaran. Kaya naman pinadalan ko na lang siya ng ultrasound picture. Ayaw pa nga sana ni Elijah dahil hindi pa naman daw yun makikita doon. Pero nagpumilit talaga ako. Pinagbigyan na nga kita, malungkot ka pa din. Natatawang tanong sa akin ni Elijah pag uwi niya kinagabihan. Lumapit ako sa kanya para sa natulungan siya sa mga gamit niya nang pigilan niya ako. Ayoko napapagod ka. So why nito? Para tutulong lang. Napaka-OA naman ito. Natatawang sabi ko. Nagkukulong ka na naman dito. Bakit hindi ka mamasyal? Magpasama ka kay Luis, sabi niya. Ayoko, nakakapagod. At saka okay naman dito sa bahay, mas safe. Sagot ko pero napadila ako sa aking labi nang bigla kong gustong kumain ng Graham's ball na ginagawa ni Mommy. Minsan ngay may gusto akong kainin pero nahiya ako magsabi. Puno naman ng pagkain ng refrigerator at cabinet kaya nadadivert ko sa ibang pagkain. Anong gusto mong kainin? Natatawang tanong ni Elijah. Umiling ako pero hindi siya nagpatalo. I know, meron Sheila. Sige na, huwag ka na mahiya. Pagpupumilit niya. Graham balls? Natatawang sagot niya. Ang galing, alam mo na agad. Namamanghang sabi ko. Minsan kasi talagang nag-uuwitan ng mga pagkain. Gigil akong kainin. Hindi ko alam kung may manghuhula ba itong si Elijah o sadyang observant lang siya dahil na din siguro sa pagiging doktor niya. Ganyan talaga pag special sa yung tao. Nakakabisado mo na lahat na kung ano mga hilig niya. Pagyayabang niya habang pinagtatasan pa ako ng kilay. Nagkibit balikat na lang ako at hindi na pinansin ang sinabi niya. Ganon, pero akala ko talaga kasi manghuhula ka na. Pangasal ko na ikinasimangot niya, kaya naman lalo akong natawa. Judah's POV. Titig na titig ako sa ultrasound picture na pinadala sa akin ng biglang sabi ng sekretary ko na meron akong bisita. Bumukas ang pinto at pumasok ang investigator na kinuha ko para maghanap sa aking asawa. Gusto ko ding malaman kung sino ba talaga si Elijah. Kamusta? Ganun pa din po sir. Personal profile pa din po ng dala ko pero may isa ko nakalap na impormasyon tungkol kay Elijah Bermudez. Pagpapaliwanag nito. Ano yun? Tamad na tanong ko dahil ilang beses na ako nadismaya sa bagal nilang magtrabaho. Hindi ko alam kung bakit pero biglang may namuong kaba sa dibdib ko nang magsalita muli. Naging doktor po siya na pinsan niyo si Yuri at sa pagkakaalam ko po, malapit sila sa isa't isa. Ngayon magkakilala si Yuri at Elijah. Malinis kayang intensyon ng binata kay Sheila? O isa ito sa kasabwat ni Yuri sa mga nangyayari kay Sheila? Ano ang gagawin ni Judah sa nalamang impormasyon tungkol kay Elijah at Yuri? Mahanap na kaya niya ang asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.